Okay, so magandang hapon po. So magpapatuloy po tayo sa ating serye pagdating po sa Aklat ng Gawa. At ngayong hapon po ay so nakita po natin last week kauna-unahan pong hentil na naging mananampalataya. Okay, ni Cornelius at dito ho natin kita na ang totoong kaligtasan po ay hindi po sa paggawa ng mabuti. Ang totoong kaligtasan po ay matatagpuan lamang po sa Panginoong Hesus, pagkakaroon po ng pananampalataya, by faith alone, in Christ alone, by grace alone. Wala na pong ibang paraan. Mabuti na po si Cornelius, maayos na po siya. Ayos na ho yung kanyang karakter, ayos ho yung kanyang pamilya. Siya ho ay tumutulong po sa mga mahihirap, pero sabi ho ng Panginoon, hindi sapat yan. Okay? Kailangan mong malaman ng mabuting balita, kailangan mong makilala ang Panginoong Hesus, magkaroon po ng tamang relasyon sa Panginoon. Kaya po, pinalala niya po si Pedro sa sambahayan po ni Cornelius para ho maibahagi po ang salita po ng Diyos. At dito rin po natin makikita kung paano rin po pinakita ho ng Panginoon kay Pedro na pagdating ho sa mabuting balita, wala hong favoritism ho ang Panginoon, wala hong tinatangi. Lahat ay kailangan po ng kaligtasan. Kailangan po ang Panginoon. Kaya ho, si Pedro ho na isang Hudyo ay inabot po ang isang hintil sa pamamagitan po ng pangitain na ipinakita ho sa kanya ng Panginoon. At dito na ho bumukas ang pagdami ho ng mga hintil kilala sa Panginoon. Dahil po sa nangyari sa sambahayan po ni Cornelius, nagkaroon po ng tinatawag explosive growth. Kasi nung that time, para po sa kanila, Hudyo lang Pero pinakita ho ng Panginoon na lahat, at dito na ho nagkaroon ng bumukas ho ang mga oportunidad at pintuan para ho sa mga hindi Hudyo. At marami hong nakakilala ho sa Panginoon that time. At ngayon pong hapon, tatalo na po tayo sa Acts chapter 11, verse 19 to 30. So dito na ho, nagkaroon ho ng katuparan. Sabi ho ng Panginoon sa Acts 1:8, "And you will be my witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth." So dito lang po tayo magko-concentrate. Yung mga unang verses, hindi na ho natin basahin nyo na lamang po sa inyong mga bahay-bahay kung nasusubaybayan nyo po ang ating serye. Okay, so dito ho natin makikita, pakinggan ho natin. Kung nasusubaybayan po natin, ano po yung tawag sa mga nakakilala po sa Panginoon bago ho ang chapter 11. Kung sino hong nakakasunod, anong tawag sa kanila? Okay, very good. Okay, followers of the way. Okay. Ngayon po, dito sa chapter 11, may bago na hong tawag. Dito ho natin makikita, dito ho unang tinawag ang mga mananampalataya na Christians. Okay? So, tingnan ho natin, Okay, so, pag-aaralan po natin ang Church of Antioch. Sobra hong galing ho ng ginawa ho ng mga tao dito kung paano ho nila pinalaganap ho ang salita ho ng Diyos. So verse 19, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula nung patayin si Esteban. So nakita ho natin, nung pinatay ho si Esteban, marami hong nakakita. At naging inspirasyon po yun sa kanila para hindi ho matakot. Pakinggan ho nating mabuti. Instead, na matakot ho sila at magtago ho sila sa kanilang lungga, hindi ho, iba ho yung ginawa ho nila. Sila ho ay pumunta sa iba't ibang lugar. At nagkaroon ho sila ng kakaibang tapang to spread the good news, to spread the gospel. So tingnan ho natin, verse 19, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula nung patayin si Esteban.
may nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinapangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. So that time, sa mga Jews lang po nila ipinapahayag ang salita ho ng Diyos. Okay, kasi po, ang tingin ho nila sa mga hintil ay hindi ho karapat-dapat. Okay, kasi meron sila hong pride. We are a chosen people. So parang sila lang yung meron hong karapatan. Okay? Subalit may kasama silang ilang mga taga-Cyprus at mga taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Griego tungkol sa Panginoong Jesus. Okay? Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Jesus. Nang mabalitaan ito na iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Okay? Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumasampalataya sa Panginoon. Punta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at ng kanyang matagpuan ay sinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon at kasakasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao doon sa Antioquia. Unang tinawag, okay? Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristyano ang mga tagusunod ni Jesus. Nang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon noong kapanahunan ni Emperador Claudio na pagpasyahan ng mga mananampalataya na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea ayon sa kakayanan ng bawat isa. Ganoon nga ang ginawa nila, ipinadala nila ang kanilang mga tulong sa mga namumuno sa iglesia sa pamamagitan nina Bernabe at Saulo. Tayo pong lahat ay lumapit po sa Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na punong-puno po ng habag, aming Diyos na punong-puno po ng katapatan, kadakilaan, kabutihan para sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat niloob mo na kami po ay makarating sa lugar na ito upang kami po ay magsama-samang sumamba, umawit, makinig po sa iyong mensahe, sa iyong salita sa hapong ito. Aming Amang Banal, panalangin ko lamang po sa bawat isa na naririto. Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso't kaisipan. Ano man po ang nais ninyo na marinig po namin, anuman po ang nais ninyo na magawa po namin, Panginoon, pahayag po kayo, Panginoon Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Aming Amang Banal, ang gawaing ito ay sa iyo, kaya Panginoon, patuloy po kaming humingi ng pagsama ninyo. Tulungan mo lamang po kami sa hapong ito, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Aming Ama, salamat. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so ngayon po ay titingnan po natin the Church of Antioch. Okay. Ang Antioquia po that time is a very sabi nga natin para siyang New York City. Okay? So, ang dami hong oportunidad sa lugar na yon, mayaman po yung lugar na yon. At the same time, grabe din po ang kasalanan ho na ginagawa ho ng mga tao sa lugar na yon. Kaya po, nung nagkaroon po ng church po doon, at nagkaroon po ng mga taong nag-share ho ng gospel, grabe ho yung ginawa ho ng Panginoon. Okay? So, tingnan ho natin, okay? Dito ho, sa chapter na ito, parang, kasi that time, di ba,
sa mga Hudyo lang po ang mabuting balita. Pero dito ho sa Antioquia, dito ho nagsimula po yung parang tinatawag po na international church. Bakit po international church? Kasi hindi lamang po sa mga Hudyo. Okay, hindi na lamang po mga Hudyo lang ang nakapakinig ng salita ng Diyos, pati po mga Hentil. Sabi po ng isang commentary, tingnan ho natin. Sabi po ni John Scott, no more appropriate place could be imagined, either as the venue for the first international church or as the springboard for the worldwide Christian mission. Mission mode. Sabihin mo nga sa katabi mo, mission mode. Okay, so ito ho, dito na ho, nag-umpisa ho yung kauna-unahang international Christian church. Kasi dito sa Antioquia, karamihan po ng nakatira dito ay mga Hentil. Okay, Gentiles. Sabihin mo, tayo yung mga Gentiles. Okay? Kung hindi dahil po sa mga tao po na talagang naging faithful sa pagbabahagi po ng salita ho ng Diyos. In this chapter po, ito pong po, una nabanggit dito sila, Peter. Hindi na ho sila yung nabanggit dito. Sino na ho dito yung mga nabanggit? Okay, tingnan ho natin. Okay, sabi po sa verse 19, okay, tingnan ho natin Now those who had been scattered, okay, by the persecution that broke out when Stephen was killed, traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch. Ano pong ginawa nila? Okay, spreading the word only among Jews. Pero tingnan ho natin. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also. Ano pong sinasabi nila? Telling them the good news about the Lord. Okay. Ito ho yung mga ordinaryong tao na dahil sa pagkamatay po ni Esteban, na-inspired po sila at nagkaroon po sila ng tapang na ibahagi po ang salita ng Diyos not only to the Jews, pero para rin sa mga Greeks o kaya sa mga Hentil. Okay? Naunawahan po natin. Sabi dyan, some of them, however, men. Okay? These are not, hindi na ito sila Pedro. Okay? They were ordinary men. Went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them good news about the Lord Jesus Christ. Ano nga yung kinanta natin? Ano nga yung title nun? Sound of Revival. Parang ganito ho yung nangyari. Nagkaroon ng revival that time kasi ang daming nakakilala sa Panginoon. Bakit po? Kasi meron hong mga hindi naman ho sila pastors. They were not pastors, they were not leaders, they are just ordinary men who have been faithful to do the mission para po i-share yung good news. Kaya po maraming nakakilala sa Panginoon that time. Sabi ho diyan, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa mga pag-uusig nagsimula noong patayin sa Esteban. Sabi ho dito, verse 20, subalit may kasama silang ilang mga taga-Cyprus at mga taga-Cyrene na nagpagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Griego tungkol sa Panginoong Jesus. Yung Church of Antioch, bakit ho nagkaroon ng explosive growth? Ano hong meron? Okay? Hindi ho dahil sa magandang program, hindi ho sa mga gimmicks, hindi ho sa may magaling silang mga singers, hindi ho dahil sa mayroon silang mga magagaling ho na pastors, okay? Hindi ho dahil mayroon silang magagaling na leaders. Ano pong sabi sa English? Some of them, however, men, okay? Men. Mga ordinaryong tao lang po sila. Pero po, ano pong ginawa nila? They began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. Bakit humalago
ang church po sa Antioch that time, bakit ho ang dami hong nakakilala sa Panginoon? Ano pong makikita ho natin? Number one, they were sharing the gospel church. Nag-share. Kamusta ho tayo? Kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Na-share ba natin ang Panginoong Jesus, diba? Hindi ito sila Pedro eh. Hindi ho ito mga leaders ho ng church. Hindi ito mga pastor. They were just ordinary men na nagsishare ho ng salita ng Diyos. Buong tapang na ipinapakilala ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Sa buhay ho ng mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Ako may pinagpipray ho ako. Nasabi ko, Lord, bago matapos yung project niya dito sa church, Panginoon, masharean po namin. Kahapon po ay nagkwentuhan kami and hindi ko alam kung kahapon o nung isang araw na nagpa-practice ho kami, kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, kamusta ka? Ang haba ho ng kwentuhan namin, na nalaman ko na po yung kwento ng history ng buhay niya. Okay? Sabi niya sa akin, hindi ko po alam na may isi-share ko po sa inyo kung ano po talaga yung buhay ko. Hindi ako papayag na hindi niya ho malaman ang totoong Jesus. Makilala niya ho ang totoong Jesus ng Biblia. Tingnan ho natin kung ano meron dun sa mga ordinaryong tao na yon. Ito lang naman ho ang meron sa kanila. They took God's mission personally. They were outwardly focused. They were intentionally faithful. Ito lang naman ho yung meron sa kanila. Pero naging seryoso po sila. Nung makilala ho nila ang Panginoong Jesus, nung makita ho nila yung nangyayari kay Esteban, namatay ho sa Esteban dahil lamang po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Grabe ho yung ginawa ho sa kanilang buhay. Sabi nila, bakit tayo hindi natin gawin yun? Diba? Kaya ho, ito lang ho meron sa kanila. They took God's mission personally. Okay? Ano po? They were outwardly focused. Pag sinabi ho natin outwardly focused, hindi lang ho sila nakatingin ho na sila-sila lang. Okay? Hindi ho yung tayo-tayo na lang to. Okay na yun, nakakilala na tayo sa Panginoon. Okay na yun, hindi ho. Pag sinabi hong they were outwardly focused, ang problema ho sa atin, kontento ka na. Pakinggan niyo mabuti. Ang problema ho sa atin, kontento na ho tayo na tayo-tayo na ho yung nagkikita. Hindi lamang po sa loob ng church, dapat yung concentration natin, yung focus natin, ang maging focus ho natin sa labas. Kaya ka naging Christian, parang yung buhay na tinanggap mo, binago sa iyo ng Diyos, may inahagi po natin sa iba, lalo na ho dun sa mga taong wala pa hong pagkakilala sa Panginoon, yung wala pa ho sa church. Pag inaral po natin, at inaaral ko po talaga, kapag hindi ho kayo nag-share, kapag hindi ho tayo nag-share as a church, kapag hindi tayo naging sharing gospel church, hindi ho tayo dadami. Wala hong mababagong buhay. Ano po hong meron sa kanila, dun sa mga ordinaryong tao? They were intentionally what? Faithful. Sabi ho ni Erwin McManus, the movement of the church is always outward. Okay? The movement of the church is always outward. It has never been from outward to the inward or inward to the innermost inward. Kailangan po, umabot po tayo sa labas. Tatrabaho ka? Yun yung opisina mo para maibahagi mo sa salita ng Diyos. May mga kaibigan ka, mga klase mo. Yun yung opisina mo para maibahagi mo ang salita ng Diyos. Ikaw ay isang magulang. Pamilya mo, sharean po natin. Kapitbahay ho natin, mga kumpare mo, kumare mo, sharean ho natin. Ano yung mga nakakasalamuha po natin araw-araw.
Di ba ho, pag-pray ho kayo, magbukas ang Diyos ng pintuan. Panginoon, open doors para ho mai-share ko ang salita ho ng Diyos. Magpadala ka ng tao ho, yung hindi pa ho nasa church, sa labas ho. Naunawaan po natin, sinasabi ko ho sa inyo, kung intentional lang po talaga tayo, yung isa lang ho yung masharean mo doon, maipakilala mo ang Panginoong Jesus sa batang yun, it will make a difference. One life at a time. Kailangan po yan. Ang tagal na ho natin Christian, sino na hong nadala ho natin sa Panginoon? Huwag ho natin kalimutan, what is the purpose? Bakit ho namatay ang Panginoong Jesus sa krus? Diba ho? Para iligtas po tayo. At yung kaligtasan po na yun, we need to share that. We need to share the good news, the gospel to other people na nakakasalamuha po natin. Naunawaan ho natin, napakahalaga po niyan. Hindi ho sapat na nagmi-ministry ka sa loob ng church pero wala ka hong inaabot, wala ka hong inaalagaan, wala ka hong dinidisciple. Kasi yun ho talaga ang trabaho natin as Christians. Kailangan hong umabot ho tayo. Sabi ho ni Steve Murrell from Wiki Church, ang ganda ho ng sinabi niya, every Christian is a missionary. Lahat ho tayo, missionary. It is not a pastor's job only, worker's job only. Lahat ho tayo. Tandaan ho natin bakit lumaganap ho ang mga bakit ho lumago, dumami ho ang mananampalataya sa Antioquia. Sino ho ang ginamit ho ng Diyos? They were just ordinary men who took God's mission personally, who were intentionally faithful. Ang tanong ho sa atin, are we intentionally faithful to the gospel? Every Christian is a missionary and we are called to live out our commitment to the Lord in every sphere and domain of life. Okay? Church life is only one dimension of life and we inhabit many other dimensions that makes up our lives. When we are in a mission, pakinggan ho nating mabuti. When we are in a mission, we carry out our faith beyond our church to all other realms of our lives. Ang tanong ho sa atin, do you still have that burden to share the gospel? Huwag na kayong lumayo. Mga anak ninyo, na-sharean nyo na ba? Huwag na ho kayong lumayo. Pamilya ninyo, na-sharean na po ba natin? Yun ho yung tanong ho sa atin eh. Huwag ko kayong maging kampante na sinasama niyo ho yan sa church. Kahit pa every Sunday niyo kasama, you need to share the gospel. Kasi it's not an assurance just because kasama niyo sa church ay Christian. Naunawaan po natin. So every Christian is a missionary. Tagal mo nang nagtatrabaho, may na-sharean ka bang ka-office mate? Yun yung tanong ko sa atin eh. 4 na taong ka nang nag-aaral sa eskwelahan mo, may kaklase ka bang na-sharean? Nasabihan mo man lang ng bahal ka ng Panginoon, ang Panginoong Jesus na namatay, na ipakilala mo ba ang Panginoong Jesus sa kanila? Yun yung tanong ko sa atin eh. Pag hindi ho kayo nag-create ng environment sa kanila na talagang patungkol ho sa Panginoon at sa gawain ho ng Diyos, iba ho ang kanilang magiging environment. Bilang mga magulang, you need to create an environment po na talagang patungkol ho sa Panginoon eh. Kasi pagdating ho niya ng teenager, iba na ho yung kanilang papakinggan, hindi ka napapakinggan yan. Kapag hindi ho natin yan na nahasa po sa loob ng church, sa labas ho nila hahanapin yun eh. Kaya po ipakilala po natin ang Panginoon. Ipakilala po natin ang Panginoong Jesus sa kanila, mga magulang. Kasi nakita ko ho, pag hindi ho natin ginanon ang ating mga anak, nakita ko ho, ayaw ho dadating ho ang time, ayaw ho nila sa church. Kasi ho, ang environment na nakasanayan nila ay environment ho sa labas. Yun po yung hahanapin nila. Parents, eto no,
Bakit pagdating sa school, we are sobrang supportive tayo na sila ay gawin po ang ganito at gawin ang ganyan dahil sa grades? Bakit pagdating sa church, hindi natin sila itulak? You have the talent, use it for the glory of God. Gawin po natin yun. Kasi pag hindi ho natin ginawa yan, eventually aayaw ho yan sa church. Wala ho silang magiging kaibigan sa loob ho ng church. Sa New Living Translation, ang salita po ay speak. Okay? Pakinggan ho natin. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak. Okay. When we say speak, they were not preaching. Pag pinag-aralan po natin ang Greek word ng speak, ang ibig sabihin lamang po ay normal conversation. Okay? So, it means to express oneself using words. It means to have what? A gospel conversation. So yung mga ordinary men na yun, hindi ho nagchichismisan. Ang kanilang pinag-uusapan po ay tungkol po sa mabuting balita. Sabi po ni Paul Washer, kapag daw ho may kausap ka at hindi man lang ninyo napapag-usapan ang tungkol ho sa Diyos at ang pinag-uusapan po ninyo ay buhay ng ibang tao, layuan mo na yun. Diba? So kailangan po maging intentional po tayo. Sabi mo sa katabi mo, be intentional. Normal lang, nag-uusap lang kayo, pero naipabahagi mo ho ang Panginoong Jesus. May mga ganyan ho ba tayo? Kamusta ho tayo? Sabi po ni C.S. Lewis, the church exists for nothing else but to draw men into Christ. Ilapit po ang mga tao sa Panginoong Jesus. If they are not doing that, all the cathedrals, clergy missions, sermons, even the Bible itself are simply a waste of time. God became man for no other purpose but, makakilala tayo sa Panginoon. Wala hong ibang purpose kundi tayo ho ay mapalapit sa Panginoon. Kaya po yan po yung trabaho ho natin as Christians. Kailangan ho nating ilapit ho ang Panginoong Jesus sa mga taong walang pagkakilala sa Kanya. Are we doing that? Are we intentional about sharing the good news? Yun ho yung tanong. Ang dami-dami nating iniisip na mga gimmicks para ho magkaroon ho tayo ng mga bagong members, 'di ba? Makapag-share ho tayo. Okay ho 'yan, wala hong problema 'yan. Pero ang ganda ho ng wisdom ho ng isa hong author. If you reach people with gimmicks, then you'll have to keep them with gimmicks. Eventually, you'll run out of gimmicks. If you reach people with the gospel, then you will keep people with the gospel. You will never run out of the gospel. Wala naman yung gimmicks ang ginawa ho yung mga taong ito eh. Nag-share lang po sila eh. Nakipag-usap lang po sila. At sinabi ho nilang patungkol sa Panginoong Jesus. Marami hong nakakilala. Naunawaan po natin. Kaya ho, hindi ho kailangan maging pastor ka para makapag-share ka. Hindi kailangan maging worker ka para makapag-share ka. Lahat po tayo, ano daw tayo? Every Christian is a missionary. Okay? Kaya ho, kung meron ho kayong group at puro na lang ho kayo labas, pakinggan ho nating mabuti. Puro kayo kain, puro kayo nood ho ng pelikula, pero wala hong sinishare na gospel. Sayang. Wag ho natin sayangin yung mga means na yon. I-share ho natin yung salita ho ng Diyos. We need to be intentional. The question for us this afternoon ay, are we intentional? Are you intentional? Number 2 question. Do we spend time with other people and not just church people? Sino ho lagi ninyong nakakasama? Do we spend time with other people and not just church people? Sino ho yung mga kaibigan ninyong hindi pa Christian? Sino ho yung nakakausap nyo na hindi ho taga-church? Baka naman ang lagi na ho nating kasama ay taga-church na lang din. We need to be intentional. Kailangan ho nating i-share ang Word of God. Alam nyo ho yun?
Ito ho, do we pray for doors to open? Panginoon, magbukas ka ng pintuan para ho maibahagi po namin ang salita ho ng Diyos. Ang buhay po ng isang mananampalataya, hindi lamang po sa loob ng church. Ang buhay po ng isang mananampalataya ay hindi lang po tayong magkakasama. Nagmi-ministry ka sa loob ng church, okay yan. Nagpapakanta ka, nagpapagamit ka sa ministry na meron ka. Pero isa ho sa pinakamahalagang trabaho natin as Christians is to share the gospel. Kailangan ho may dinidisciple ho tayo, may inaalagaan ho tayo hanggang sa ho siya ay maging matured sa pananampalataya sa Panginoon. Okay, sabihin mo sa katabi mo, umabot tayo sa labas. Sabi po ni Vance Pitman, you can't preach the gospel without using words. Ito yung sinasabi ko. Hindi yung totoo yung, hindi mo na kailangan magsalita. Makita lang sa buhay nila. Hindi. Ano po sabi ko ng Panginoon? You have to share the gospel. Hindi ho yung pag-share na gospel. Okay? Kailangan po, ayusin ho natin yung buhay po natin. Tama yun. Pero, you need to share the gospel. Okay? Gamitin mo yung bibig mo para mag-share ng Word of God. You can't preach the gospel without using words. We understand that the lifestyle that we live and the relational equity that we build that opens the door to the gospel conversation. Pero tingnan ho natin, but without the gospel conversation, that is not sharing the gospel. You need to share. Magsalita ka. Ikwento mo ang Panginoong Jesus. Ikwento mo kung sino ang Panginoong Jesus. Ikwento mo kung anong ginawa ng Panginoong Jesus. Huwag niyo sabihin na matanda na ako. Hindi ho. Be intentional. Mag-pray ka. Lord, sabihin niyo po sa akin, pakita niyo po sa akin sino yung pwede kong sharean ngayong araw o ngayong buwan na to. Panginoon, gusto ko pong maibahagi ang salita ng Diyos ko pong maipakilala kayo, Panginoon. Mag-pray ho kayo. Unawaan ho natin, kailangan po yan. Sabi ho ni Pablo, si Pablo na to sabi niya, and pray for me too, ask God to give me the right words so I can boldly explain God's mysterious plan that the good news is for Jews and Gentiles alike. Kaya napakahalaga po na tayo ho ay mag-pray ho ng mga tao ho na ipapadala ho sa atin ng Panginoon para ho ma-sharean ho natin. Sabi ho sa Colossians 4 verse 5 to 6, live wisely among those who are not believers. Kailangan ho nating makisalamuha sa mga hindi mananampalataya and make the most of every opportunity. Let your conversation be gracious and attractive so that you will have the right response for everyone. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mong mag-share. Hindi sapat na ikaw ay tumatayo lang sa harapan. Kailangan ho nating may dinedisciple, may inaalagaan. Hindi ho rason, hindi naman ako worker, hindi naman ako pastor, hindi naman ako ganito. No! Every one of us is a missionary. Bakit ho nagkaroon ng explosive growth sa Antioch? They were sharing the gospel church. Nag-share sila. Kaya di ba sa atin, pag may bago, sharean agad natin. Okay, tingnan nun natin sa Acts 11 verse 21. The Lord's hand was with them. Dahil sa kanilang naging faithful po sila dun sa mission, naging intentional po sila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano pong ginawa ng Panginoon sa kanila? The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Jesus. Kung mayroon kang isang bagay na ipinapanalangin mo sa Panginoon, yung pagsama ho lagi ng Diyos. Diba? Panginoon, kahit hindi ko na maranasan po yung ibang bagay, kahit hindi na ako na magkaroon ng mga ganito, pero Panginoon, yung maranasan ko lang yung pagsama mo, yung presensya mo, sapat na. Okay na po yun eh. So ano pong makikita ho natin doon? So una, nag-share ho sila ng gospel. Pangalawa po, what?
They were an empowered church. Sabihin po natin, empowered. Alam niyo ho kung ano ho yung, pakinggan niyo ho mabuti, tingin ho kayo sa akin. Ano ho yung sikreto ho ng mga ordinaryong tao na to? Bakit ho nagkaroon ho sila ng tapang? Marami hong nakakilala sa Panginoon. Marunong ho sila sumamba, marunong ho sila manalangin, marunong ho sila, alam mo, hindi lang basta nanalangin marunong ho sila mag-fast. Ngayon ho, pinag-uusapan na lang ho natin yung fasting, intermittent fasting, kasi nagda-diet ka. Sino dito yung nagda-diet? Nag-i-intermittent fasting. Pero yung fasting po talaga na, alam mong, hinihingi mo ang presensya ho ng Diyos, hinihingi mo yung pagsama ho ng Panginoon. Yung fasting na alam mo, Panginoon, kailangan ko talagang i-abstain yung sarili ko sa mga pagkain ito kasi Panginoon, gusto ko pong maranasan kayo. Alam niyo ho yun? They were empowered church. Ang pagsama, ang kapangyarihan po ng Panginoon sa kanila. Because ano po, they were worshiping God. They were praying, they were fasting po, nagpa-fast, nananalangin, sumasamba ho sa Diyos. Babad ho sila sa salita ho ng Diyos. Dati po meron pa tayo, hindi ho tayo umaalis ho ng Bible study ho natin. Bago ho tayo humayo, bago tayo mag-Bible study, nag-huddle group po tayo, nagpe-pray po tayo ng sama-sama. Ginagawa pa po ba natin yan ngayon? Kung ginagawa ho natin, salamat ho sa Panginoon. Pero before po, naging practice ho natin yan. Bago pumunta ng Pulang Bato, bago pumunta ng Balagbag, bago pumunta kung saang lugar, luluhod tayo sa Panginoon, hihingi po ng pagsama ho ng Diyos. Kasi kung meron ho tayong, sabi ko nga ho, iba ho yung alam mo, nakita ho ng mga tao yung kamay ng Diyos na sa atin. Wala naman ho tayong pinagmamalaki, kundi ang pagsama ho ng Diyos sa atin They were empowered. Bakit ho sila sinamahan ho ng Diyos? Hello church, kamusta ho kayo? Empowered ba kayo dahil kayo sumasamba araw-araw ho sa Diyos? Lumuluhod kayo sa panalangin, nagpa-fast kayo? Naunawaan po natin. Nakikita ho ba natin yun? Ang laki ho ng binabangga ho natin. Kamusta ho yung lakad nyo sa Panginoon ngayon? Kamusta ho ang inyong intimacy sa Panginoon ngayon? Bakit ho ganito ho yung mga tao noon? They were empowered. Ang kapangyarihan ho ng Diyos nasa kanila. Lagi ho sila, di ba ho, makikita ho natin, di ba, nababasa ho natin sa Acts. Pupunta ho sila sa upper room. Doon ho sila, nagsasama-sama ho sila, lagi ho silang nananalangin. Lagi ho silang lumuluhod, umiiyak ho sa Diyos. Sumasamba ho sa Panginoon, nagpo-fast. Kaya kamusta ho ang bawat isa ho sa atin? Kamusta ho yung mga workers ho natin, yung mga leaders ho natin? Kamusta ho yung bawat isa hong naririto? Kamusta ho ang inyong pananalangin sa Panginoon? Kamusta ho ang pagsamba niyo ho sa Diyos? Diba? Ano na hong love songs nyo sa Panginoon? Diba? Sabi ho sa Psalms, remember your songs in the night. Do you have your songs in the night? Ano ho yung mga awitin ho natin sa Panginoon? Ano na ho yung love songs ho natin sa Panginoon? Na pag inawit ho natin sa Diyos, talaga hong nare-remind ka kung gaano ka kalapit sa Diyos. Diba ho? Nare-remind ka kung gaano ka ho sinasamahan ho ng Panginoon sa buhay mo. Sabi ho sa Acts 13 verse 1 to 3, while they were worshiping the Lord and fasting. Kailangan ho kayo fast para hingin po ang pagsama ho ng Diyos sa buhay ninyo. Nagpa-fast naman po ako, intermittent fasting, para ho maging healthy. Pero tingnan niyo ho yung ginagawa ho ng mga tao that time. While they were worshiping, sumasamba, the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off.
They were empowered because what? Lagi ho silang nananalangin. Lagi ho silang sumasamba ho sa Diyos. And hindi lang po basta nananalangin, nag-aayuno, nagpa-fast. Naunawaan po natin. Kailangan ho natin ng banal na spirito sa buhay po natin. At ang pagsama ho ng Diyos ay mararanasan po natin yan kung tayo po ay laging nananalangin, sumasamba sa Panginoon. Sabi po ni Henry Martin, the Spirit of Christ is the spirit of missions. And the nearer we get to Him, the more intensely missionary we must become. Diba? Habang tayo po ay lalong napapalapit sa Panginoon, lalo pong ilalagay ng Panginoon sa puso ho natin. Okay? Yung bigati na makapagbahagi ho tayo ng salita ho ng Diyos. Napakahalaga po niyan. Kaya lagi po tayong, sabihin mo sa katabi mo, lagi kang mag-pray. Lagi kang sumamba. Mag-fast po tayo kung kinakailangan. Diba sabi ho ni Moises, ang ganda ho ng sinabi niya eh. Balikan lang ho natin, Exodus 33 verse 15 to 16. English na lang po. Okay. Sabi ho ni Moises, pakinggan ho nating mabuti. Sabi niya, if your presence does not go with us, do not lead us up from here. Lord, kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon, kung hindi mo sasamahan ang pamilya ko, kung hindi mo sasamahan ang hanap buhay ko, kung hindi mo sasamahan ang negosyo ko, Panginoon, wag mo na lang kaming ilid. Naunawaan po natin, kailan kayo umiyak ho sa Diyos sa Panginoon, samahan mo kami. Sabi ho ng isang tagapagturo, hindi po yung hirap doon sa journey yung mahalaga. Ang tanong ho, pinapanalangin mo ba? Nahihirapan ka sa pinagdadaanan mo, sa journey mo ngayon, nahihirapan ka, okay lang yan. But the most important thing is, are you praying? Are you seeking for God's presence to be in your journey? Yun ho yung tanong ho sa atin. Araw-araw, naisip po natin na maranasan ho natin ang presensya ho ng Diyos. Unawaan po natin, hindi ho yung hirap dun sa journey. Yung makita mo ho yung kamay ho ng Diyos na sinasamahan ka, kahit ho sobrang hirap ng pinagdadaanan mo. Kaya po every day, naisip po nating maranasan ang presensya ho ng Diyos sa buhay po natin. Yun po ang mahalaga, yung kamay ng Diyos makita po sa atin. Sa hanap buhay ho natin, sa pamilya ho natin, sa pag-aaral ho natin, makita ho ang kamay ho ng Diyos na makita ho, maranasan ho natin ang presensya po ng Panginoon. Yan po yung mahalaga. Kaya po, sana ho, bawat isa ho sa atin, katulad ho ng mga ordinaryong taong ito, bakit sila empowered? Bakit ang kapangyarihan ng Diyos nasa kanila? Hindi ho nila nakakalimutan yung mahalaga eh. Sumamba, manalangin, mag-fast. Dapat ho, bahagi ho ng buhay ho natin yan bilang mananampalataya. Sabi ho ni Jim Simbala, from the book Spirit Rising, paano daw po kapag binisita ko tayo, yung church po natin ngayon, okay? Sabi niya, I sometimes wonder if the early Christians were around today, yung mga early Christians, itong mga sila Pedro, itong mga ordinaryong tao na to, kung bibisitahin tayo ngayon. Sabi diyan, ano daw? Would they even recognize what we call Christianity? Sabi niya, our version is blunder, almost totally intellectual in nature and devoid of the Holy Spirit power the early church regularly experienced. Kasi yung early churches po, talagang nararanasan ho nila ang pagkilos ho ng banal na spirito. Okay?
everything we read about the church in the New Testament centered on the power of the Holy Spirit working in the hearts of Christian believers. Sadly, for many of us, this has not been our... Ako ho as a pastor, wala ho akong ibang panalangin sa bawat isa ho sa atin, kundi talagang maranasan natin ng personal ang Panginoong Jesus. Maranasan ho natin yung presensya ho ng Diyos, yung kalapitan ho sa Diyos. Alam niyo ho yun? Sabi ho ni Jim Sembala, tuloy ho natin. Sabi niya, I believe it's time to return to the kind of faith we see in the New Testament. They believe in Christ's word. They expected the Spirit to do the great thing. And He came through, has promised He will do the same for us today. Opo, kung ginawa ho ng Panginoon niya sa early churches, gagawin din po niya ngayon sa atin. Naunawaan po natin. Kaya, wag ho kayong matakot na mag-mission. Wag ho kayong matakot na mag-share ng salita ho ng Diyos. Sasamahan ho tayo ng Panginoon. Naunawaan ho natin. Kaya po, sana po ang bawat isa ho sa atin, magkaroon ho tayo ng burden to share the gospel. Ano man po, saan ka man inilalagay ho ng Diyos, mag-share ho kayo. Mag-pray ho kayo ng mga oportunidad kung paano kayo makakapag-share, makakapagdala ho ng buhay sa Panginoon. At pangalawa po ay, ulitin ko po, ordinaryong tao lang din naman sila. At pangalawa ho, ay lagi ho tayong lumapit ho sa Panginoon. Hingin po natin ang pagsama, ang presensya ho ng Diyos, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Kailangan po yan. Kailangan mong magbasa ng salita ho ng Diyos, mag-pray. Pag may mga solitude po tayo, attend po kayo. Pag may mga mountain soar po tayo, attend po kayo. Kailangan po yan. Mahalaga po yan para maranasan po natin ang presensya ho ng Panginoon. Kasi ho, pakinggan ho natin, yung mga taong naranasan ho ang Panginoon, pag may mga down, kapag ho tayo ay hindi naman ho laging okay ho yung spiritual nating journey sa Panginoon, pero meron ka hong babalikan eh. Yung times na naranasan mo ho kung gaano kakalapit ho sa Diyos, yun yung babalikan mo. Kaya everyday ho, hingin po natin ang pagsama ho ng Panginoon sa buhay po natin. Lagi ho tayong lumuhod, lagi ho tayong manalangin, lagi ho tayong sumamba ho sa Diyos. Kung kinakailangan po, magkaroon po tayo ng schedule, every month or kung gusto mo, every week, mag-fast. Para mas lalo ho nating maranasan ng Panginoon sa buhay po natin. And I pray that this church, the Avenue Village, will be a sharing gospel church. Sharing the gospel church. And maging, we will be, empowered church. Yung kikilos ho tayo, not by our might, but by the Spirit of God, kundi sa pagsama ho ng Panginoon. Na Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, kung yung presensya mo hindi kami ililid, wag mo na kaming suguin. Naunawaan ho natin, sa lahat ng ginagawa po natin, sana ho, naisin ho natin na Panginoon, samahan mo kami. Yung presensya mo ang patuloy na naisin po namin sa buhay po namin. Sa pamilya ho natin, sa buhay may asawa ho natin, sa trabaho ho natin, sa lahat ng desisyon na gagawin po natin, hingin po natin ang pagsama ho ng Panginoon. At napakahalaga po na tayo po'y magkaroon po ng isang puso na, puso po na handang mag-share ng salita ho ng Diyos. Ipangaral po natin ang pangalan po ng Panginoong Jesus. Naunawaan ho natin, sabihin mo sa katabi mo, speak the name of Jesus. Huwag ho kayong mahiya na sabihin ho ang pangalan ng Panginoong Jesus. Naunawaan ho natin, tayo pong lahat ay tumayo. So, awitin po natin sa Panginoon. Sana ho, magkaroon ho tayo ng, we must be intentional, we must be faithful po, and we must took the mission personally. Lord, gusto ko pong gamitin niyo po ang aking buhay para ho makapag-share ng salita ho ng Diyos. Kahit sa isa lang, pag-pray ho natin, kailangan po yan.
Naunawaan ho natin. At lahat po tayo ay kailangan po maging part, maging bahagi po sa bagay na yan. Tayo pong lahat ay umawit po sa Panginoon. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul who captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every
Your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Let us shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak your holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak your holy name. Say Jesus. Jesus. Hallelujah. Father God, Panginoon, aming Amang Banal, we speak the name of Jesus, Panginoon, aming Ama. Hayaan po ninyo, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon, aming Amang Banal. Panginoon, ang pangalan po ng Panginoong Jesus ay mahayag, Panginoon. Maipakilala po kayo sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, sa aming mga kamag-anak, Panginoon, aming Amang Banal. Sa lahat ng antas ng tao, Panginoon, sa lahat po sa bayang ito, Panginoon, mahayag ka, mahayag ang pangalan po ng Panginoong Jesus, aming Ama. Gamitin niyo po ang The Avenue Village, O God. Ang lahat po ng outreaches, Panginoon, hayaan po ninyo, Panginoon, na patuloy, Panginoon, ang pagbabahagi ng iyong salita ay patuloy na magawa po namin, aming Ama. Bigyan mo kami patuloy ng puso na handa pong magpagamit sa bagay na ito, Panginoon. Open doors for us, O God. Magkaroon kami ng puso na umabot sa labas, Panginoon Ama. Ang mga kabataan po namin, Panginoon, maalagaan po namin. Ilagay niyo po sa aming mga puso, Panginoon, Ama, na sila po ay mailapit po sa inyo, Panginoon, aming Ama, sapagkat, Panginoon, Ama, ang lakbayin po ng mga kabataan ngayon kung wala po sa inyo ay napakahirap. Kaya, Panginoon, as a church, O God, gamitin po ninyo kami, Panginoon Ama. Lord, give us the boldness to speak your word, to share the gospel, Panginoon, aming Amang Banal. Sa trabaho po namin, sa eskwelahan, sa mga kaibigan po namin, Panginoon. Ama, ilagay niyo po sa aming puso, Panginoon Ama. Lord, Ama, the church exists, Panginoon, because of this purpose, Panginoon, to share the good news. Ilapit po ang mga tao sa Panginoong Hesukristo, sa Panginoong Jesus ng Biblia, aming Panginoon. Kaya ang bawat isa po sa amin, Panginoon Ama, magbukas ka po ng pintuan, Panginoon, upang maibahagi po ang iyong salita. One life at a time, Panginoon, isang buhay lang na maalagaan po namin patungo sa inyo, Panginoon. Hindi po namin kailangang maging pastor, hindi po namin kailangang maging worker, Panginoon, hindi po namin kailangang makapag-Bible school para maibahagi po ang iyong salita. Like the early churches, O God, they were just ordinary men, but they are faithful to the mission, Panginoon Ama. They are intentional, Panginoon. At higit sa lahat,
Panginoon Ama, sila po ay araw-araw, Panginoon, nagnanais ng inyong presensya, ng kalapitan po sa inyo. That's why they were empowered, Panginoon Ama. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nasa kanila. Kaya po ilagay nyo rin po sa amin araw-araw ang patuloy na pagsamba, patuloy na pananalangin, Panginoon Ama, ang pagbabasa ng iyong salita, Panginoon Ama, even fasting, O God. Lord, maglagay ka ng mga awitin sa aming mga puso. We must remember our songs in the night, O God. Mga awitin na patuloy pong magpapaalala sa amin ano po kayo kabuti, kung gaano kayo kadakila sa aming buhay, Panginoon, aming Amang Banal. Hindi po mahalaga kung gaano kahirap ang journey na meron kami ngayon. But the most important thing, O God, hinahanap ka po namin. Patuloy ka po naming ninanais sa aming buhay, Panginoon Ama. Ang presensya mo, ang patuloy po naming hinahanap araw-araw, Panginoon. Panginoon, salamat. Salamat po, Panginoon, aming Amang Banal, sa hapong ito. Patuloy niyo pong patatagin, palakasin ang bawat isa. At nawa po, Panginoon, ilagay niyo po sa puso niyang bawat isa isang buhay, Panginoon, na madala po namin sa inyo sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo po kaming itawid, Panginoon, sa nalalapit po naming anniversary, O God. Presensya po ninyo ang patuloy naming hinihingi, ang pagsama ninyo ang patuloy po namin hinihingi. At nawa po, Panginoon, sa pamamagitan po ng anniversary na to, patuloy ka pong magbago ng buhay. Magligtas ka, Panginoon Ama. Pamanghain mo ang iyong mga anak, Panginoon aming Amang Banal. Maraming salamat po. Sinasamba ka po namin, dinadakila ka po namin, pinupuri ka po namin. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagdakila at pasasalamat. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin. Amen.